Magandang hapon sa lahat. Ako po'y magpapakilala. Ako po si Michelle Aragones at magpapasimula po ako ng aking channel. Ito po ay magkakaroon ng pamagat na Fishers of Men. At ang magiging content ko po ay patungkol po sa pag-aalaga po ng mga hito, pag-aalaga ng mga manok at ng iba pang mga patungkol sa agrikultura. So, subaybayan niyo po kami. Ako po ngayon ay nandito. Ang location ko po ay sa Election Compound dito sa Sitio Tinga, Purok 5 ng Taltal, Barangay Taltal po ng Masinloc, Zambales. So, sana po ay kayo po ay kumantabay sa mga gagawin ko pa po mga video. So, marami pong salamat. Umaasa po ako na ako ay inyong masusubaybayan upang ako po ay makapagturo at makapag-share po ng aking mga ginagawa. Marami pong salamat. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls, 'cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. Okay, ito po muli, si Michelle Aragones upang ipakita ko naman po sa inyo mga ka-fishers yung aming hito project. So ito po ay gawa po sa dati po itong babuyan at kinonvert lang po sa fish pond. So yan, meron po akong video na ipakikita po sa inyo kung paano po namin ginawa yung waterproofing nitong fish pond na ito. So sa ngayon po, meron pong dalawang ponds na available, pond number 1 at saka pond number 2. Sa pasimula, dumating po ang ating mga fingerlings, nilagay po natin sila lahat dito sa pond number 1. At sa loob po ng isang buwan, ay nagkakaroon na po ng diferensya, nagkakaroon na po yung tinatawag na shooters. Mas mabilis pong lumaki yung iba, tinatawag po silang shooters. Sila po ay inihiwalay namin at inilipat naman namin dito sa pond number 2. Kaya nandito po yung malalaki at nandito naman po sa pond number 1 yung maliliit. Kaya graded na po sila. Okay. Nag-start po kami nito, dumating po ang aming fingerlings November 30 ng gabi. Kaya ngayon ay ito ay nasa magpa 5 months na po sa katapusan, dahil ang petsa po ngayon ay Abril 21 o 22 ng taong 2024. Dito po naman sa kabila ay nandito po naman yung ating manukan. Yan po. Ito po yung free range area po natin. Yan, malaya pong nakagagala ang mga manok. At sa loob po niyan ay meron po tayo tinatawag na brooder cage number 1, brooder cage number 2, at meron din tayong extra na brooder. At yun, dun po sa mas malayong lugar na yon, yun po yung grow out pen. So yan. So yung batch number 1 po ng mga sisiw na na-hatch ay ito po sila. Yan. Nasa pre-range na po sila. At yung sumunod na pong batch kanila ay yun pong nandoon sa grow out pen. At yung pangatlo pong batch naman ay naririto pa po sa brooder cages number 1 at saka number 2. At yung ating mga new hatches na ando doon po sa scratch pen, yan. Meron po akong ginawang video at i-show ko rin po sa inyo yan, yung patungkol po dito sa grow out natin,
sa ating mga binubrood, sa ating mga pinapalimliman, at saka patungkol po dito sa parent stock po natin ng ating mga breeders. So marami pong salamat sa inyong pagsusubaybay sa amin, sa aming channel. Marami pong salamat at magandang hapon. Hapon tayo sa ato na kanya. Yan. Mga ka-fishers, ipapakita ko po sa inyo yung bahagi pa rin ng ating manukan. Ito po yung kanilang nesting area. So ito po. Dito po sila pumupunta. Meron po silang access dito. Papunta po dito sa area ito, nesting area. So yan po yung mga egg nest nila. Yari po sa tiklis o kaing. At doon naman sa ibaba ay hindi ko po alam kung anong tawag dyan sa rounded na tiklis na yan. Pero yan po ang ating paitlugan. Yan, nandyan po sila. Sa kasalukuyan, meron po ngayong naglilimlim, 3 inahin po ang naglilimlim dyan. At ito naman pong pumuputak na ito ay gusto pong mangitlog. Kaya namimili po siya ng kanyang sasampahang pugad. Kaya ipakikita ko po sa inyo ngayon yung pangkasalukuyang brood hen po natin. Yan, meron po tayo ditong half breed po ng Rhode Island Red. Yan, marunong po siyang maglimlim kahit half breed na po na siya ng Rhode Island. So yan po yung kanyang akay, 19 heads po na sisiyo ang akay niya. At dito po naman sa kabila ay native chicken po yan, native hen. At ang kanya pong akay ay 15 sisiw. Ngayon naman po ay pakikita ko po sa inyo yung grow out cage po natin ng ating mga sisiw. So ito po, sila po ay 1 month old. Nasa grow out po sila. Ang kanila pong litter materials ay mga dahon po at saka yung tistisan po ng mga kahoy na pinutol dito. Yung puno ng santol at saka puno po ng mangga ay pinutol at kinuha ko po yung tinatawag na wood shavings. Kaya nandiyan po siya, kalahok, pumalo na po siya doon sa mga dahon po ng mahogany. Yan po. So sa gabi po ay pinaiilawan pa po sila para hindi po sila kagatin ng lamok. Dahil yun po ang pinagsisimulan ng tinatawag na bulutong ng mga sisiw o yung fowl pox. Kaya pinaiilawan ko pa po sila para hindi po sila kagatin ng lamok. Ito po yung isa pang bahagi ng ating pasilidad dito sa ating compound. Gumawa pa ako rito ng tinatawag na azolla pan. Ngayon, para saan po ba itong azolla? Ito pong azolla na ito po yung mga halaman na nabubuhay po sa ibabaw ng tubig. At sila po ay magandang source ng protina. Kaya pwede po siyang ipakain sa mga isda. Pwede rin po siyang ipakain sa mga manok. Gusto ko po palang banggitin, ito pong azolla pan natin ay nilagyan ko po ng ilang piraso, mga 12 piraso po ng hito. Para saan po yon? Ang layunin po noon, kaya po ako naglagay dito ng isda, para po meron pong kakain ng mga lamok. Yung mga tinatawag na larva po ng lamok, yung kiti-kiti. Para hindi po dumami ang lamok sa lugar namin, naglagay po ko ng hito rito para kakainin po nila yung mga kiti-kiti na magkakaroon dito sa tubig. At isa pa, dahil ito nasasampahan pa rin po ito ng palaka at sila ay nangingitlog, yung mga magiging offspring husana ng mga palaka na ito ay kakainin din po ng isda. Yan. Wala pong masasayang sa atin pong mga tinatawag na kitchen refuse dahil meron po tayong mga alagang hayop at isda. So
So ngayon, meron po akong dito sa ating kitchen reviews, meron po mga pinagkainan ng manok o pinagkainan ng manok o fried chicken. Ito po ay ilalagay po natin dito sa kainan ni Shadow. Yan. Yung si Shadow po ay aming pusa. Gagawa po ako ng video na separate na video para po sa kanya. Yan. Ito po namang natira ay ibibigay na po natin sa ating mga manok. So, hindi lamang po ito mga fish po yung aking ibinibigay sa kanila. Lahat po ng mga tinatawag na kitchen reviews, halimbawa po ay nagpre-prepare po magluto, may mga ginagayat pong gulay, lahat po yun ng mga pinaggayatan ay ibinibigay ko rin po sa kanila. Kaya wala po talagang tapon, wala pong nasasayang at pinakikinabangan pa po ng ating mga alaga. Ngayon po ay magpapakain po tayo ng ating mga hito. So ito po yung ating pakain sa kanila. Ito po yung floating pellets na grower. Grower po ang classification niya. Yan. Para masanay po sila na tinatawag, tinutuktok ko po itong lagayan para sila po ay ma-stimulate na sila po ay pakakainin na. So nandito po sa pan number 2, nandito po yung malaki. Yan. Kakainin po nila yan. At dito po naman yung medium size. Hindi sila gutom ngayon parang may pakain. Ngayon po naman ay magpapakain po tayo ng ating mga naka-free-ring. Ito yung tips nila. Ito po ay finisher pellet. Dapat po talaga na marami po kayong kakainan para po yung mga maliliit na binubuli po ng mga malalaki ay makakasabay po sa pagkain.
Ito po namang mga sisiw na ito ay pakakainin naman po natin ng booster crumble. Ito ang booster crumble. Sige po sa kanya. Aray. Ang kanila pong katubig ay mas maganda po talagang nakasabit para hindi po ito nadudumihan. Ito naman sa ating brooder na ito ay hindi po madalas pinapakain dahil ang kanila pong feeder ay tinatawag na semi-automatic kasi po pag inilagay po ito kahit damihan, yan, meron po siyang takip. Yan, dito po sinisilid yung feeds na marami at matagal pa po yan, mauubos. 4 po yan at 2 rin po yung hanging drinkers. So dito po ay natuyuan na, kaya kailangan po silang bigyan ng bagong tubig, fresh water, para sa kanilang inumin. Kaya po sila hindi masyadong gutom kasi sila po ay uhaw. Napian na po yung ating mga drinkers. Dapat pong laging nililinis ang patubigan para hindi po sila makainom ng marunong tubig na meron pong mikrobyo. Sa ngayon po ay wala po tayong supplement na ilalagay dahil kay inom lang po nila ng multivitamins nung kahapon. Kaya clean water po sila ngayon.
Nanamlay po silang kumain ngayon dahil nagpawala-wala po yung kanina ang aming kuryente. Naging very erratic po ang supply ng kuryente. Kaya nag-react po ang ating mga hito. Nanamlay po sila sa pagkain. Yung tig isang dako pa lang po kanina ay hindi na po nila maubos pa. Oh. Pero normally po, ang nakakain po nito ay 4 na dakot at ito namang kabila ay 5 dakot. That's all mga ka-fishers. Please do subscribe sa aking channel, Fishers of Men. At para po kayo ay updated, pindutin nyo na rin po yung notification bell para po sa mga bagong upload po. At huwag nyo pong kalimutan, kayo po ay mag-comment kung kayo po ay mayroong mga tanong. Maraming pong salamat. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams